naman siya ng balita sa linggong ito dahil sa mga paratang ng kanyang dating asawa. Ngayon naman, pakinggan natin ang kwento at panig ni Kylie Padilla. Nagsimulang mala You and Me Against the World ang kanilang pagmamahalan. Taong 2011, unang napabalitang magkarelasyon sila, bagamat naghiwalay rin noong 2014. Kaya maraming tagahanga nila ang nabuhayan ng loob. Nang makalipas ang 2 taon, sila'y nagkabalikan. Sina Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Tandaan mo, ako pa rin ang tunay na reyna ng Lirey. Kylie, nabuntis sa kalagitnaan ng paggawa noon ng Encantadia Book 2, kasagsagan ng kanyang career. At yun na ang naging simula ng pagbuo nila ng kanilang pamilya. Ikinasal. I can't express how thankful I am to have this gift of your love. Nagkaroon ng 2 anak. Kumbaga sa fairy tale, ito ang bahaging sasabihin na, and they lived happily ever after. Pero ang buhay, hindi fairy tale. Hanggang nitong Pebrero, may ipinost si Kylie sa social media kung saan nagkaideya ang publiko na may sigalot sa kanilang samahan. Nitong Hulyo, inamin na ito mismo ng tatay ni Kylie na si Robin Padilla. Nahiwalay na ang kanyang anak kay Aljur. Makalipas ang ilang buwan, sunod na lumantad sa publiko si Aljur na meron ng idinidate na iba. Si Kylie nag-tweet tungkol dito. There is no issue and we have already mutually agreed to date other people. Please stop dragging other parties into this. Aakalain tuloy na maayos ang lahat sa pagitan ni na Aljur at Kylie. Kaya nitong Martes, uminit ang social media. Si Aljur, ipinost ang status na ito. Breaking silence. Tell them who cheated first. Kulang pa ba ako? Bakit mo ginawa sa akin to? Dito na rin naglabasan ng iba't ibang mga balita at blind item tungkol kay Kylie. Kaya sa gabing ito, si Kylie magsasalita na. He said na you were the first one who cheated. You know what? Ang alam ko lang, parehas kaming hindi masaya. Ang dami kong pwedeng sabihin na ikakasira niya. I think may mga binabanggit pa na name, another actor, alleged third party. Si AJ Raval, ipinost din ang status ni Aljur sa kanyang account. Ano raw reaction mo rito? I actually wanted to talk to her. Siya rin, meron ding mga lumabas na names na third party. Yes, there are 3 women that came out. Baka raw may message ka kay Aljur. Babasagin na ang kanyang katahimikan. I promise not to cry. Una sa lahat, Kylie, thank you for this interview. Kamusta ka na? Honestly, I'm doing good. Kasi I just finished a project. Break na kami, babe. Promise, break na kami. And I just moved into a new house. So, I'm doing really good. Parang hindi halata na meron kang pinagdadaanan. Kailangan kasi may mga anak ako na nakatingin. As much as possible. I don't want to make it hard. Hingi ako ng dispensa because I know this is not a good time for an interview. It's too painful, too personal to let the public in, especially with social media. Pero we learned na ikaw mismo gusto mong ikwento ang iyong pinagdaraanan. Yes, yung mga lumabas na statement, medyo nagulat din ako. It's unfair if I don't have a say. Because I was part of the marriage, 2 kami. Gusto kong matapos yung nangyayari sa amin na friends kami. But parang nag-iiba yata yung ihip ng hangin. Tell them who wrecked our family. The people deserve to know. Medyo mabigat yung sinabi ni Aljur, ha? Yeah. He said na you were the first one who cheated. Now is the time for you to give your side. Ang dami kong pwedeng sabihin na ikakasira niya because we were both in the marriage. But I choose to keep quiet na lang about the details. Hindi naman makakatulong sa amin. He knows what he did wrong. I know what I did wrong. This started noong February and I opened the door so that everyone can have a say. But for me kasi that time, I was suffering. Hindi ko na ngayon. Nandito na ako. Pasensya na.
I didn't know how to handle what I was going through. And I'm sorry, I learned from that mistake. If we do wanna blame each other, maybe we can do it in the right place, not on social media. The people deserve to know. If I stay my side, hindi siya makakatulong. So in some way, I'm still trying to protect what I can. Kasi ayoko talagang tuluyan ng gumulo kasi lalaki yung mga anak ko. Mapapanood nila to. And ayokong makita nila. As a mother, I have to protect what I can. I promise not to cry, but you know. Saan mo ilalagay yung sarili mo that you said it's unfair kung ano yung lumabas? Ang bigat nung paratang sa'yo. Pero iniisip mo pa rin na ayaw mong makasira ng tuluyan. I know my truth eh. I know what I went through and I know what he went through. And ang alam ko lang, parehas kaming hindi masaya. Alam ko marami kang hindi gusto sa akin. And if we play the blaming game, what are we gonna get with trying to attack each other online? I mean, who is it helping? Let's do it in court na lang kung gusto mo ng ganyang labanan. Na-hurt ako sobra sa sinabi niya that I wrecked the family. Hindi ko in-expect yun because we had an agreement. Sabay tayo magpapa-interview para at least after nito, kahit maghihiwalay na tayo, we're still a united front. Nisip pa rin namin na family kami. Pero Kylie, you don't feel compelled to say something in your defense. Alam mo naman sa lipunan natin, unfortunately, we're in a society na the odds are stacked against the woman, diba? Meron ka bang gustong sabihin in your defense? In my defense, while we were formally married, I never had any extramarital relationships with other men. That is my truth. Okay, sana kung ginawa ko eh. I would say I'm sorry, pero hindi talaga eh. And that's what they keep throwing at me. Paano ako aamin sa bagay na hindi ko naman ginawa? Tell them who cheated first. Siyempre, when you say cheated, ang unang iniisip ng mga tao na lalaki. So talagang in their minds, talagang ginawa ko yon. And may mga blind item that said that. Saan nang gagaling yung mga to? Kasi kung totoo talaga, aamin ako. But like, hindi talaga siya totoo, kaya natatawa na lang ako. Paano ako magkakaroon ng oras? I was breastfeeding my second. Paano ako aalis? Kung gusto niyo ng ebidensya, tanungin niyo yung mga yaya ko. I'm angry kasi I'm raising my children. They don't see that. Sobrang unfair. Pero you have to be strong in our society din. Kung hahayaan kong maapektuhan ako sa mga sinasabi nila, hindi ko mapapalaki yung mga anak ko ng sane ako. And ayokong makita nila yon. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, humuhugot talaga ako sa kanila. Kailangan makita nila na kaya ng mom ko. Kaya ko rin. I think may mga binabanggit pa ha, na names. Yes, ng, there are names. Another actor, alleged third Natatawa party. na lang din ako. Actually, nag-usap na kami ni JM dyan eh. Natatawa din kami, wow, paano nasaling pangalan ko dyan? Hindi ko alam, pasensya na, sorry. Pero siya rin, meron ding mga lumabas na names na third party. There are 3 women that came out. Yun na lang yung sasabihin ko. It shows you a lot about why I chose to end it. Kasi I want to grow. I want to grow as a person. And I want to be a better mother. The circumstances sa a marriage namin, parang feeling ko hindi ko magagawa yun. Yung sinabi niyang I wrecked the family, it's because I decided na ayoko na. And I want to be a better person. I want to be happy. And I want him to be happy. Kaming dalawa yung iniisip ko when I decided that. And if you ask him now, he agrees. Okay yung mga nangyari kasi happy na siya. Happy na ako. So I'm confused about why he's doing this. Because we both agreed. Ang pinag-usapang Facebook post ni Aljur, isinare ng artista na nauugnay ngayon sa kanya, si AJ Raval. Anak ng action star na si Jeric Raval. Si AJ Raval ipinost din ang status ni Aljur sa kanyang account, bagamat binura na niya ito at nag-apologize din afterwards. Gusto ko lang i-explain bakit ko shinare. Hindi naman siya nakikisaw-saw ako sa issue nila. Shinare ko yun kasi I'm trying to protect myself and my family also. Because people are accusing me sa bagay na hindi ko naman ginawa. I'm really sorry sa lahat ng mga naapektuhan. And also kay Kylie, I'm sorry kung shinare ko yung statement na yun. It's not my intention to hurt anybody. Ano raw reaction mo rito? I actually wanted to talk to her. Kasi napagdaanan ko rin yan yung binabasya ko dahil nililigawan ako. And I wanted to talk to her to help her out na on how to handle it. Para maiwasan lang. Yun nangyari ngayon. But my help's not being asked, so I'll not give it na lang. Hindi tama na nag-aaway tayong dalawa para sa isang lalaki!
I totally understand kung dun sila nanggagaling kasi syempre siya yung bagong nililigawan eh. Nababash na sila. I've been on that side and I know how scary and confusing and sobrang nakakasira siya ng mental health, diba? But I wish na iningatan na lang nila. They can't blame me for that too because we had an agreement then that we can both see other people. I wish you guys were more careful. Don't blame it on me. The decision to end the marriage was hard on me. I believe in making it work eh. Our love is so strong that it brought our families and friends together. So strong that we are here now. But I felt like, for the longest time, I felt alone in the marriage. Yung cheating was just the last straw. Ang daming nangyari. Which is why I can't say kung anong lahat na nangyari yun because I'm trying to protect nga what I can. Mahirap sa akin. Kaya I said, okay, it's enough. Your social media posts have been very cryptic. Oops! Diba? Napagalitan ako doon. In that moment, that was reckless for me to post that. But it's just how I felt. Because sinabi niya na akong unang nag-cheat. It's so unfair because people don't know what happened. Talagang maniniwala sila. And so I posted that. He's just trying to blame me again. Huwag niyo naman ubusin yung walang kalaban-laban. Do you feel that injustice against women sa ganitong mga sitwasyon? Feeling ko there's history na unfair talaga sa babae. Pero feeling ko patas lang kasi I understand din kung saan nanggagaling yung ex ko. Because my dad, he cares. Nakita niya na malungkot ako noong time na yun. So nakapagsalita siya. Naramdaman ni Aljur na kailangan niyang sabihin yung side niya. And he's entitled. Pero it boils down kasi kung paano natin i-handle yung sitwasyon eh. Nung pinasok nila yung sitwasyon na yun, alam naman nilang sasabihin ng mga tao. Kasi on paper, we're still married even though we're separated. Sana iningatan na lang. Titiisin mo na lang lahat ng nararamdaman mo. A lot of people are judgmental now, more so with social media. Pero imbes na i-explain mo your side, titiisin mo na lang because you said you want to protect what you have. Iniisip ko pa rin yung relationship namin as friends eh. Kasi we have kids. We need to co-parent and ayokong maranasan nila na toxic yung parents nila kahit hiwalay na. Kung masasave ko pa sana yung friendship namin, tas tuwing makikita kami para kunin yung mga bata, okay kami. Ayokong tuluyan na sirain ko siya or magbatuhan kami. Hindi yun yung gusto kong mangyari eh. Tsaka hanggang ngayon, kahit tanungin ako ng mga tao, I still want him to be happy. Sana talaga we move forward from this and we both end up happy. Ayoko na ng toxic kasi pinagdaanan ko na yun when I was younger. Alam ko yung pakiramdam. Gusto kong protektahan yung mga anak ko sa ganung setup. Kamusta yung mga anak mo, Kylie? They're good, they're happy. May mga nakakalungkot lang na moments minsan, hinahanap nila yung tatay nila. Explain ko lang, kita rin kayo, don't worry. They don't know these episodes going on. They witnessed some of it the last few months of our marriage, which is also isa sa mga dahilan kung bakit nag-choose ako na to end it na lang. Gusto ko nang iwasan na tumagal, na nakikita nila yon because I don't want them to think na normal yon sa isang relasyon. Anong sabi ng tatay mo? Hindi ko pa siya nakakausap eh. But I think that he wants me to handle it. Hihingi sana ako ng basbas nang maging matagumpay ang aming pagsugod mamaya. Isa sa pinakamalaking break sa career ni Kylie nung siya ang napiling gumanap bilang si Amihan sa 2017 remake ng Encantadia. Tapusin na natin ito, Amihan, upang hindi na madagdagan pa ang iyong sugat. Kahit kailan, hindi ako magpapasakop sa isang taksil ng Mireyo. Pero sa kalagitnaan ng serye, kinailangan niyang bumitaw. I remember you were at the peak of your career and you had the most important role dun sa book 2 ng Encantadia. And then all that nawala because you chose Aljur. May panghihinayang ka ba? Wala. Kasi si Alas yung nasa tiyan ko nun eh. I wanted to be a mom. Was Aljur worth it, looking back now? Alam mo, we were so good during that time. Thank you, mahal. Thank you sa dinner. Love you.
Sobrang, yun yung pinaka-the best times nung relationship namin. Kasi we've been together for 10 years na. Married for 3. Pero noon yung mga time na yun, inalagaan niya talaga ako. Na-appreciate ko siya. As a husband, as a person, lalo na during those days. Kahit nasasaktan ka ngayon, you still think it was all worth it. Ayoko kasing gawing negative lahat eh. There were good moments din naman eh. And I don't wanna throw them away. Kasi kahit papano, in my kids, they're still a part of their dad. See their dad in a good way para, di ba, pag nakikita ko yung mga anak ko, tatay niya yun, you should be proud. You're not the usual, typical suffering wife na kahihiwalay lang. I suffered in silence eh. I suffered really bad in February, which is why nakapag-post ako. Ayokong magstay doon sa suffering and pain and hate kasi lahat yan dinaanan ko. Naglasing ako and all that. Yung ginagawa nang nag-move on, I did it. But I did it in private so that hindi sila gagaya. So I'm trying to be a better person na lang. Ang hirap, no? You're in this business, and even if you're not in this business, there's social media nowadays. You'd probably be the entertainment of other people. Tawag ko nga dyan is circus eh. Naging circus yung nangyari sa amin. And it's really sad. Hindi naman ako pwede mag-complain kasi artista ako eh. And your own social media too, yeah, diba? Yeah, and my own social media. And my cryptic posts. Diba? But tao lang tayong lahat, diba? So, we gotta take what we get. Manood kayo. Patas na ngayon ang laban. Parang bukas na libro ang buhay ng mga artista. Lalo pa ngayong may social media. Paano nga ba nila dapat pinanghahawakan ang pribado nilang buhay sa mata ng madla? Kung masalimuot yung kanilang paghihiwalay, medyo mahirap talagang pag-usapan nila yan. Pero ang ideal scenario is they really go through the discernment process, pros and cons on the breaking up. Kasama kasi sa cons yung, lalo na kung celebrity, meron talaga silang sasagutin. Number one, sasagutin ba nila? Kung sasagutin nila, how much they will say. And then what is the ideal, anong objective nila. Kung sana mutual yung hiwalayan, they agree na we're better off as friends. And we keep the respect. What we will say to our fans, we owe them some explanation, pero up to here. Choosing to listen to people that matter and then drowning out the noise. So mga sumusubaybay, tinitingala natin sila for a reason. Pero pagdating sa pribadong buhay nila, sana maalala natin na meron pa rin silang karapatan to that. If you really care, sana tapatan din natin yun ng respeto sa kanilang private life. Baka raw may message ka kay Aljur. Huwag natin kalimutan to be parents sa mga anak natin. And sana masave pa natin yung friendship after this. And kung gusto natin mag-away or whatever, let's do it in the right place. Huwag na sa public. Yan lang hinihingi ko, please. You have to be able to go through this. You have to win over this. Kasi kailangan mo yun eh. They need you. Hindi ako pwedeng mawala. Nawala ako for a time. Pinagdaan ko yung naglalasing and everything. Nakakabalik nakikita na ko ako yung paintings mo, medyo dark eh. Actually, that was the time na nag-paint ako. Doon ko nilabas. But you're good. You're good. I'm strong. My parents raised me strong. And then your paintings are my good. paintings! Yeah, Oh, you're thank good. you. You're good. Thank you. Medyo dark nga lang. Diliwanag din yan. Would you say you've moved on or you're still in the process of moving on? I was doing really well. But yung statement lang medyo na saktan ako ng konti. Because ayoko sanang pumunta doon. But in all aspects of my life, I'm doing really well. Kaya nga nakakatawa, parang mabalik na naman, reverse ulit. Okay, abante ulit. Ganun naman ang buhay eh, di ba? I-conquer natin yung mga dumadating. Well, I'm not proud sa nangyari. The reason why na nagawa ko yun, out of impulse. Kasi felt like nasadsad na ako eh. Natulak, nabugbog na ako. Pamilya ko pa rin sila. May pagkakamali din ako. At for the sake of our children, si Alas and Axel, gusto ko lang matapos to. She's still the mother of my children. May pinagsamahan pa rin kami. I will never forget that. Pinagpapasalamat ko yun. Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Hindi ko na siya gusto pang i-elaborate dahil pamilya ko pa rin sila. Utang nga nila sa publiko ang kanilang kasikatan. Pero dapat nga bang pagpiestahan sa social media ang kanilang mga krisis sa buhay? Dapat ding maalala ng kanilang mga taga-subaybay na may karapatan pa rin sila sa kanilang pribadong buhay.
karapatang maging masaya kahit hindi na sa piling ng isa't isa.